Mula po sa isang libro ay nakahiram ako ng idea. Nakahiram ako ng idea para gamitin nating title sa ating gagawing pag-aaral. Slide nga po, please. Ganito ang title. A Problem Without Name. Meron ba nun? Meron ba ng problemang ewan ko ba kung ano? May mga tao ho kasi, mga kapatid, particular na ang ilang mga nanay, ilang mga kababaihan, na kapag tinanong mong ganito, ano ba talaga problema mo? Ano ba talaga problema? Basta may problema ko, ang problema hindi ko alam. Malaking problema nga yan. Palaisipan, mahirap lapatan ang solusyon. Okay, mag-aral po tayo mga kapatid. Tuklasin po natin ang misteryong bumabalot sa problemang hindi mapangalanan. Mga kapatid, tingin po kayong lahat dito sa akin. Okay. Now, sa pagkakatingin ho ninyo sa akin, wariin ninyo, mga kapatid, wariin ninyo ang ating buong katawan ayon sa perpekto at matalinong pagkakahugis at pagkakalalang sa atin ng Diyos. Alin pong bahagi sa ating human anatomy ang totoo at sobrang naa-amaze kayo? Ang totoo at sobrang namamangha kayo? Alin po sa parte ng ating katawan? Okay. Bakasin po natin ang creation story. Kung paano ba nagsimula ang lahat. Nung lalangin daw po ng Diyos ang mga bagay na nag-i-exist sa mundong ito at ang buong universe, nilalang niya ito sa pamamagitan lang ng kanyang mga salita. I hope i-correct po ako ng mga theologians na nandito ngayon. No? Kung baka ako'y mapasalisi o mapaligwak. Nilalang daw ho ng Diyos ang lahat ng nag-i-exist na mga bagay na nakikita natin dito sa pamamagitan lang ng kanyang mga salita. Ang theological principle, ex nihilo. A Latin word meaning out of nothing. Tama ba, Pastor? Okay. Yun pong salitang ex nihilo, ito po ay isang salitang Latin na ang ibig sabihin sa Tagalog ay mula sa wala, magbuhat sa wala. Yun hong inawit nating hymn kanina. Sa Tagalog, ang sabi nun kung masdan ko ang lahat ng nilikha, ginawa mo ito buhat sa wala. How great thou art. That God created all things out of nothing only by His word. Fashioning of life. Sa chapter 1 po ng Genesis, 8 ulit po itong binanggit. Verses 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, and 29. Ilang ulit po itong binanggit, paulit-ulit na sinabi, at sinabi ng Diyos, at sinabi ng Diyos, at sinabi ng Diyos. And God said, and God said, and God said. So, ang maliwanag na katotohanan, mga kapatid, lahat-lahat ng mga bagay na nakikita natin nag-e-exist sa mundong ito, nilikha ito sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pero nung tayo po, kayo, ako, tayong lahat, ang ating daw pong pinagmulan, nung nalangin daw po ng Diyos ang tao, ang kamay mismo ng Diyos ang dumakot ng isang dakot na alabok. Ang kamay mismo ng Diyos ang siyang naghugis sa atin mula sa isang dakot na putik, dakot na lupa, dakot na alabok, clay. Madalas at paborito ko pong sabihin ito, paulit-ulit kong inuulit, is nasabi, tayo po ay putik. Tayo po ay putik na nilikha, inihugis ng kamay ng isang mahusay na magpapalayok. Sa kalumpit po doon sa amin, nandoon ng mahusay na pasuan eh. So, sabi po, potter's hand. Sabi po ng Hillsong, potter's hand, kamay ng isang mahusay na magpapalayok. Tayo lang pong mga tao ang nalikha ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan. Amazing. Amazing. Exceptional. Kumbaga, exceptional. Katangi-tangi. Yan ka. Yan tayo, mga kapatid. Nilikha tayong katangi-tangi ng Diyos. At hindi ka nilikha lang isang espiritu at pagkatapos ay inihanap ng katawang pagsisidlan,
kundi nilikha kang pisikal at pagkatapos ay ihiningahan tayo ng Diyos sa ating ilong. Kaya ang tao ay naging isang physical being na mayroong kaluluwa na nagbibigay buhay. Hindi lamang po ito, mga kapatid. Yun hong ilong ng Diyos at ating ilong ay pinagtapat niya at tayo hiningahan. So sa bawat pag-inhale, bawat pag-exhale po natin, mga kapatid, huwag natin kalilimutan na ito po ay isang paghingang galing sa Diyos. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, na anuman ang kalagayan natin sa buhay na ito, mayaman ka man, dukha ka man, marunong ka man, salat ka man sa dunong, politiko ka man, Metro 8 ka man. Sa bawat pag-inhale at pag-exhale natin, mga kapatid, yun po ay isang paghinga na galing sa Diyos. Pantay-pantay po tayong lahat. Wala pong iba na pinanggagalingan yun, kundi ang Diyos lamang. Maging maliwanag po sa ating lahat ito, mga kapatid. Ang sabi po ng science, ang isang healthy adults na katulad ninyo, katulad ni Kuya Nonoy, healthy adults yan, ay humihinga at nag-i-inhale ang isang healthy adult approximately 22,000 times a day. 22,000 times a day sa isang araw, mga kapatid. Tayo raw na mayroong normal at malusog na pangangatawan. Humihinga ang bawat isa sa atin na mayroong 22,000 times a day. Sa isang araw lang yun. Ilang taon ka na ba yung? Ilang taon ka na ba? Kwentahin nyo nga, mga kapatid. Na-appreciate nyo ba yun, mga kapatid? Na-appreciate nyo ba yun? So, ang atin pong katawan sa kanyang mga kapatid. Yung pong sa bawat araw ay pinahihiram tayo, pinauutang tayo ng Diyos ng 22,000 times na paghinga. Uulitin ko. Sa bawat araw ay pinahihiram tayo, pinauutang tayo ng Diyos ng 22,000 times na paghinga, pag-inhale at pag-exhale. Sa atin pong, mag-aral tayo ng konti, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong tawag dito, anatomy, biology o ano. Ang atin pong katawan sa kanyang kabuuan ay may tatlong main cavity na nag-accommodate o nagko-cover ng mahalaga at vital organ ng ating katawan. Una, abdominal cavity. Narito ho ang masasarap na pansit every Sunday. Chest cavity. Chest cavity. Sabi ko ito ni dati. Ano po ito throwback lecture po ito. Sabi ko ito ni dati. Cavity ba? O anong cavity? Chest cavity. O kaya, yung pangatlo, itong cranial o head cavity. Itong skull, mga kapatid. Itong skull na kung sa islang na Tagalog, kung tawagin ay kukote. Kukote. Madalas mo nating marinig. Tandaan mo yan, isiksik mo sa kukote mo yan. Itong mga kapatid, ito ho ang nagpoprotekta. Itong bungong ito, matigas, ito ho ang nagpoprotekta sa ating brain o utak dahil napakasensitibo at napakahalagang parte po ito ng ating central nervous system. Pwede ho kayong matulog, ho. Huwag lang kayong pipikit para hindi halata. May biroon nga, pag meron daw mag-jowa na naglalakad at maganda yung jowa, medyo alanganin yung lalaki. Ingatan mo yan. Lagi kang naka-helmet dapat. Ingatan mo yan. Baka mauntog yan, magbago. Magising sa katotohanan at magbago. Pastor, ingat-ingat lang. Bagay, wala ka namang motor eh. May nagmumotor ka ba? Amazing ang utak ng tao, mga kapatid. Salamat. Amazing ang utak ng tao. Kamangha-mangha. Ito po ay binubuo ng 10 billion nerve unit na ang tawag ay neurons. Neurons. Nababalot ito ng tila isang masang gulaman o gelatin na ang tawag naman ay neurologia. Neuroglia. From the Greek word glia o pandikit, sa Ingles, glue. Ang normal na laki daw at timbang ay parang dalawang palad o kamao na magkayakap. Paano ba yun? Ganyan. Kakasya ba ito? Ganyan doon kalaki ang normal na utak ng tao. At may timbang ito na 1.5 kilo na hati sa dalawang bahagi. Ang isang bahagi ay tinatawag na temporal lobe
na siyang may kinalaman sa ating emosyon at alaala. Dumadaan daw po sa ating utak ang mahigit 10,000 kaisipan araw-araw. 10,000 ideas. Kasabihin ng marami, hindi naman ako nag-iisip di gamitin mo yung kukote mo, gamitin mo yung pag-iisip mo. Kahit may nagsasabi na ang human brain ang pinakamataas na uri ng computer sa alinmang computer na naimbento at maiimbento ng mga tao, hindi daw po tama at hindi makatarungan na ihambing natin o ikumpara natin sa human-made computer, ang computer o human brain na tanging ang Diyos lang ang makagagawa. Tanging ang Diyos lang ang makagagawa. Walang computer na pwede nating ahambing gaano man kahusay ang pagkakadesign ito sa utak ng tao at sa lawak ng taglay niyang pangunawa at emosyon. Pero alam niyo mga kapatid, mas nakakamangha. Meron daw pong kayang gawin ang computer na nilikha o na imbento ng tao na hindi kayang gawin ng utak ng tao. Meron ba, no? Oh, really? Yes, meron po. Ang alin? Ang magbura at mag-delete ng alinmang alaala o memory na naukit ng malalim sa ating isipan. God's design. Hindi ba ang computer, mga kapatid, pipili lang tayo ng mga items. Tapos, press delete. Presto, burado ng lahat sa system. Hindi po kayang gawin ng isipan natin yun, mga kapatid. Hindi po kayang gawin ng utak. Yun ho ang pagkakadesenyo ng Diyos doon Sasabihin ng iba, hindi ba parang nagko-contradict? Hindi ba parang ito'y salungat sa ipinag-uutos at sinasabi ng kanyang mga salita? Opo, prinsipyo ng sinasabi ng salita ng Panginoon, iwaksi na po natin sa ating isipan ang pangit na consequences dulot ng ating kasalanan. Yes, yung pangit na consequences at resulta ng ating kasalanan, Pero hindi po yung kasalanan per se. Hindi po yun, kundi yung guilt, sumbat sa buthi ng kasalanan sa ating damdamin na alam natin ito'y pinatawad na ng Diyos. Ito'y pinatawad na ng Diyos. Mga kapatid, kung sa puso po natin, pakinggan yung mabuti. Kung sa puso natin at isipan natin ay may daladala at pasangkapang sumbat ng iyong kasalanan, kung pasan-pasan pa rin natin ang alaala ng ating pangit na kahapon, I'm telling you mga kapatid, sinasayang natin. Winawaldas natin, hindi natin na-enjoy yung sweetness o katamisan ng kanyang pagpapatawad. Ang isa sa pinakamahalagang katotohanan sa Biblia ay ito. Ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Kung uunawain po natin ito ng lubos, palalayain ka nito sa maraming kadena na gumagapo sa iyo upang tamasahin mo ang mga blessings ng kagalakan, ng kapayapaan na nakalaan para sa iyo bilang Kristiyano. Uulitin ko. Di ba lang kumonsumo uli ng oras. Kung uunawain mo itong lubos, na ang Diyos ay pag-ibig, palalayain ka nito sa maraming kadena na gumagapo sa iyo upang tamasahin mo ang mga blessings, mga pagpapala ng kagalakan, mga pagpapala ng kapayapaan na nakalaan para sa iyo, para sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi po tayo pwedeng humarap sa krus na ganyan, mga kapatid. Tandaan po, hindi po tayo pwedeng humarap sa krus na ganyan. At pag nakita mo yung natapos na ginawa ng pagsakripisyo ng ating Panginoong Hesus, tatalikod tayo at sasabihin natin, hindi naman ako mahal ng Diyos Hindi naman ako mahal ng Diyos. No! Kasi nungalingan po ni Satan yon. Bulong po ng kaaway yon, mga kapatid. Huwag po nating pakinggan. Wala pong ibang panggagalingan ang ganong isipan, kundi ang kaaway, tandaan po natin yan. Dahil kung natitiyak natin na tayo ay totoong pinatawad na ng Diyos, listen, kung natitiyak natin na tayo ay totoong pinatawad na ng Diyos, ano ang karapatan natin para hindi natin mapatawad ang ating mga sarili at ang mga taong nagkasala sa atin? God's design. Okay, balik po tayo sa coconut shell. Sa isang study research na isinagawa sa UCSF, University of
California in San Francisco. Yung pong mga nagsisipag-aral, nagset po sila to prove that the brain does not lose its ability to remember as it ages. Kahit na daw po nagkakaedad ng tao, ay hindi pa rin po nawawala yung ability na siya'y makaalala. Pero na lang yung may Alzheimer's. Pero na lang yung may sakit. Ano po? Yes, maaaring humina, pero hindi nawawala ang kakayahan ng ating utak na makaalala. Even yung mga alaalang nagiging sanhi ng malalim na emotional problem. Kaya napaka-importante po na mapangasiwaan natin na mabuti, mamanage natin na mabuti itong ating isipang ito. Itong ating isipang ito. Si David po ay nanangalan ng ganito. Lord, ingatan at iiwas mo po ang isipang ito na mapokus sa walang saysay na mga bagay. Na mapokus sa walang saysay na bagay. Sa Kawikaan 4:23, nagpayo po si Haring Solomon sa ilang mga kabataan. Slide please. Basahin po natin. Higit sa lahat, ang sabi po ni Haring Solomon, ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iyong iniisip, kung ano po daw ang isiksik natin dito sa isipan natin ito, yun din ang magiging buhay mo. Wala na akong pag-asa. Wala, hindi yata talaga ako yayaman. Babae, hindi ka nga yayaman. Magtrabaho ka. Di ba? Huwag kang tatamad. Kung yun ang iniisip mo ituon mo ang iyong, huwag kang magsalita ng mga kasinungalingan at walang kabuluhan. Walang kabuluhan o talagang saysay ng mga bagay, ay huwag po itong lumabas, huwag mong hayaan ito ay lumabas sa ating mga bibig. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Si Betty Friedan, isang lady psychiatrist, writer at sumulat ng isang aklat na ang title, Feminine Mystic. Feminine Mystic. Sabihin pang kababaihan daw po ito, mga kapatid. Tinalakay niya po sa aklat nito ang attitude, character, charisma, complex nature, temperament, at fascination ng mga kababaihan. Partikular ang mga nanay. Taas nga po ang kamay ng mga nanay. Kakaunti yung balak maging nanay. Taas nga. Doon po sa chapter 7 ng libro, diniscuss niya ang kahalagayan na paraming mga kababaihan na dumadating sa punto ng kanilang buhay na hindi na sila kontento. Nangyayari daw po yun Para bang pagod na hindi naman. Para lang pagod na pagod. In short, parang may ligaya na lumipas. Para lang. Ibig sabihin ng para lang sa isipan lang. Sa totoo, hindi naman. May isang nanay daw po na nagkwento ng ganito, nag-testimony ng ganito. Takanta daw siya sa nangyayari sa kanyang sarili. Mga kapatid, mag-shopping po kayo mag-shopping po kayo ng ilang pwedeng mapulot ninyong aral dito sa ikukwento. Kwento po ito, pero totoo. Ang sabi po nung nanay, tinatanong ko sarili ko, parang wala akong kasiyahan. Para lang. Healthy naman ako. Sabi niya gano'n. Gusto niyo makakita ng babaeng healthy? Wala si Ate Teresa dito. Gusto niyo makakita? Healthy naman ako. Sabi niya, mabait ang aking mga anak. Maganda bahay ko. May malaking savings sa bangko. Higit sa lahat, handsome naman ang asawa ko. Gwapo naman ang mapapangsaan. Gwapo naman ang asawa ko. At very promising ang karir niya bilang isang businessman. Pero bakit hindi niya maramdaman at makuha ang nararamdaman ko? Why? Bakit? Sasabihin lang sa akin, ano ba talaga ang problema mo? Baka naman pagod lang yan at kailangan mong magbakasyon. Tell me, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Japan, sa Korea, sa Australia. Now, wala pong ka-appeal sa kanya ang lahat ng yan. Ang sabi niya, pagtulog na mga bata, lakad lang ako ng lakad. Pag nakatulog na ako at nagising sa umaga, wala akong kagana-gana, walang excitement sa akin. Ang bagong umaga, wala akong pinananabikan.
Mahirap po yun, mga kapatid. Yun po ang sinasabi ni Betty Friedan na hindi maintindihan problema, hindi mapangalan ang problema. Pero ngayon, finally, at last, napangalanan niya na. Anong problema yon? Problema sa pagkauha. Hindi, pera mo na ng tubig. Problema sa pagkabagot. Ulitin ko with emphasis. Problema sa pagkabagot. Ano ba sa English yung bagot? Ano ba sa English yung bagot? Boredom. Yeah, tama. Oh. Ang tawag po sa English ay boredom. Bored, dullness, weariness, mentally exhausted, weary brain. Mind you, mga kapatid, hindi lang po exclusive sa mga nanay ang ganitong uri ng sakit, ho? Hindi lang po mga nanay. Lahat ng tao at lahat ng antas sa buhay, lahat ay posibleng makaranas ng pagkabagot, ng pagka-bored. Hindi po garantiyan na pag makiram nga po ng tubig, Ate Eileen, para makatagal ako ng 12:30. Sandali lang po ito, mga kapatid. Sandali lang. Pag naubos to, tapos na tayo. Lahat po ay posibleng makaranas ng pagkabagot. At hindi garantiyan na pagka mayaman ka, marami kang pera, ay ligtas ka na sa atake ng pagkabagot. Sa mga tatay man dumadating ang tila pagkaili sa buhay na hindi maipaliwanag. Maraming mga tatay na ganyan. May mga tatay din na kung minsan ay busangot, parang may period. Isang negosyanteng lalaki ang pumunta sa kanyang doktor. Sabi niya, Dok, may sakit ako, masama ang aking pakiramdam. Hindi naman maipaliwanag, hindi naman nasabi kung ano ang masakit sa kanya. Nirekomenda ng doktor na magpa-complete blood chemistry siya. Examine ng dugo, examine ng urine, ng stool, at iba pa. Pagbalik ng pasyente sa doktor, ang sabi ng doktor, good news, sir. Good news. Wala kang sakit. Healthy ka. Malusog ka. Wala kang sakit. Sa halip na matuwa, nagreklamo po at ang sabi sa doktor, Dok, pagod na ako. Paggising ko pa lang sa umaga hanggang pagtulog ko, pagod ang nararamdaman ko. Noon na-realize ng doktor na ang problema ng kanyang pasyente ay hindi physical, kundi psychological. Boredom o pagkabagot. Ginawa ng doktor, inisa-isa yung lahat ng mabubuting bagay na natamo niya sa buhay. Ibig kong pakinggan ninyo ito, mga tatay. Successful naman ang business venture mo. Luxurious ang bahay mo, maganda ang bahay mo. Kaakit-akit at maganda asawa mo. At lahat ng naisin mo sa buhay, anything that money can buy, nabibili mo, napupuntahan mo ang lugar na gusto mong puntahan. Tuwir ang sagot ng lalaki, Dok, kanila pong lahat yan. I'm so tired, I'm so bored about it. Sa isang issue ng Reader's Digest na isinulat ni Harry Johnson, ang sabi niya, ang ating daw henerasyon, the now generation, ang punong-puno ng mga taong may problema sa pagkabagot. Tignan niyo mga sarili niyo, mga kapatid. Mga taong bagot na bagot, mga taong walang pakialam, mga taong nagsasabi na pagod na ako, pero ang totoo ay bagot na ako sa aking ginagawa, sa mga bagay o tao na nakapaligid sa akin. Tingin-tingin niyo sa paligid niyo. Nakakabagot ba yung nasa katabi mo? Ano ba ang masamang epekto o panganib ng pagkabagot? Ito na ho ang krema ng ating pag-aaral, mga kapatid. Ano ba ang masamang epekto o panganib ng pagkabagot? Hindi lang pisikal nating katawan ang napipinsala ng pagkabagot. Yun bang pakiramdam mo ay lagi kang walang kalakas-lakas? Listen, gusto ko pong madinig ng lahat. Nakaka-apekto rin ito sa pagsasama ng mag-asawa at sa loob ng tahanan. Nakaka-apekto po ito sa pagsasama ng mag-asawa at sa loob ng tahanan. Ang makamandag na problemang ito ay lumilikha ng malaking pinsala sa pamilya pagka na hindi na i-handle ng mag-asawa ng tama.
mga nanay, mga tatay. May 30 critical o delikadong mga stage sa pagsasama ng mag-asawa na dapat ay maging sensitibo o bantayan ni Mr. at ni Mrs. Bantayan po natin ito, mga kapatid, sa ating pagsasama. Yung mga magjowa, ngayon pa lang mag-ready na kayo. Mga taon ng pagkilala sa isa't isa. Mga taon ng pagkilala. Hindi po nangyayari yon sa panahon ng ligawan. Yung makilala mo ang... Hindi ito nangyayari sa panahon ng ligawan o sa time na magjowa pala kayo, kundi pagkasal na kayo, ay doon mo makikilala ng lubos-lubos ang iyong asawa. Pagkasal na raw po tayo, mga unang taon ng pagsasama, doon mo makikilala ng lubos ang iyong asawa. Ang tawag doon, period of adjustment. Yes, kailangan mapagpasyente ka dahil marami kang matutuklasan sa asawa mo sa mga unang taon ng inyong pagsasama. Marami kang madidiskubre. Marami kang madidiskubre. Hindi mo alam, doon sa mga unang years ng inyong pagsasama, hindi mo alam, pupuyatin ka pala ng asawa mo gabi-gabi. Bakit at paano? Linis ang isip, oh. Dahil matutuklasan mo na lang na napakalakas palang maghilik ng napangasawa mo. Lakas makairita. Yung bang, antok, di ka makatulog, tapos sasabihin ka pa lang, lakas, nakakaanoy. At pag naghihilik, lumuluwag, lumalaki pa butas ng ilong. Paano ba yan? Lumalaki pa. Hindi ka lang sa hindi makatulog, medyo natatakot-takot ka patuloy. Matutuklasan mo rin na ang napangasawa mo pala, mahaba ang buhay. Aba, okay na. Paano mahaba ang buhay? Matutuklasan mo na pagka natutulog kayo, pati puwit niya humihinga. Pero patipid niya humihinga. Kaya nga lang yung paghinga, puro exhale. Walang At pagka huminga, yung problema, bad breath. Ang problema nga lang, pag sa puwit siya humihinga, bad breath. Take note, mga kapatid, kailangang masanay na kayo doon dahil kung hindi, madali kang mababagot. Madali kang mababagot. Ang problema sa panahong iyon, ang struggle sa panahong iyon, ay hindi pagkabagot, kundi pakikibagay sa isa't isa. Mag-adapt ka sa iyong bagong sitwasyon. Mag-adapt ka sa iyong bagong kondisyon. Ikalawang stage o ikalawang critical na stage, pag dumating na sa 8 to 10 years ng kanilang pagsasama, kapag dumating na doon sa point na dahan-dahan, parang nagsasawa na sila sa kanilang ginagawa. Dumarating ba yun, mga kapatid? Na para bang, doon sa time na buhos na ang oras ni Mrs. sa pag-asikaso sa kanilang mga anak at sa gawain sa bahay. Gayon din si Mr. sa paghahanap buhay. Halos wala ng panahon sa isa't isa. Halos hindi na nag-uusap. O baka naman kinakausap ka, hindi ka lang nakikinig. Baka naman kinakausap ka ng asawa mo, hindi ka lang nakikinig. Let's face it, mga tatayo, most of us listen half-heartedly, kalahating puso. We hear her voice, but not her heart behind the words. Narinig po natin ang salita ng ating asawa, pero hindi po natin narinig yung pinanggagaling ng puso kung ano sinasabi nun sa likod ng kanyang mga salita. Kaya sa gabi, dadantay pa lang si hubby, si wifey tatalikod na lang. Maybe sa pagod, wala nang gala o oras para sa kanilang dalawa. Bigla na lang iiyak ng walang dahilan. Walang dahilan. Akala nyo lang yun. Kapag hindi na panatiling maalab ang kanilang pagmamahalan, kapag unti-unti ay nagsawa na sila sa kanilang gawain, dito nagsisimulang magkalayo ang kanilang mga damdamin. Ingat-ingat po mga tatay at mga nanay. Sabi po ng isang Christian song, sabi po ng isang love song, stay as sweet as you are. Don't let a thing ever change, dear.
Ikatlo na critical na panahon ay yung paglipas ng 25 years ng kanilang pagsasama. 25 years, silver. Sa time na malalaki na ang kanilang mga anak, ang mag-asawa ay nasa golden years na. Nahaharap na sila sa mga pagbabagong pisikal o emosyonal kasabay ng kanilang pagkakaroon ng dagdag na mga edad. Mali man sabihin, dahil ito po mga kapatid ay sinulat ng mga nagsisipag-aral. Sa panahong ito, ang mag-asawa, lalo na ang lalaki ay nababagutan sa kanyang kabiyak. Huwag po mga kapatid. Huwag. Quote unquote, naniniwala akong lubos na siyempre kung mayroong exemption man sa study o observation na ito, ay walang iba kundi yung mag-asawa na parehong Kristiyano. Ito yung panahon ng gustong patunayan ng isang lalaki na macho pa rin siya, na meron pa siyang maaakit. In the end, marami tuloy mga lalaki na may ganitong isipan ay nagiging DOM. Ano ho ba yung DOM? Dirty old man. Minsan sa clinic ng pulmo doctor namin ni Ate Aileen, nasa clinic po kami ni Ate Aileen, ini-interview po kami ng doktor. Out of the blue, bila ako tinitigan ng doktor. At tinanong si Ate Aileen, ilang taon na ba yung asawa mo? 70s po. 70s? Ingatan mo yan. Bantayan mo mabuti yan. Makakapanloko pa yan. Mga kapatid, wala pong dahilan para sa tulad nating mga Kristiyano ang mabagot, magsawa sa ating asawa na ibinigay sa atin ng Diyos. Gusto kong ulitin ito with emphasis. Mga kapatid, wala pong dahilan para sa tulad nating mga Kristiyano ang mabagot, magsawa sa ating asawa na ibinigay sa atin ng Diyos. Yes, kung naniniwala po tayo na ang Diyos ang nagdisenyo, nagbigay sa atin ng lifetime partner, kasasawaan ba natin ito? Gusto ko tuwirang tanungan si Pastor, Pastor, magsasawa ka ba? Hindi, siyempre. Narinig ka eh. Hindi siya. Ako hindi. Hindi ako sasawa. Sabi ng isang Christian song, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Habang lumalawig, habang tumatagal, lalong tumatamis ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Yan po ang dapat na maging modelo natin. I-work out po natin ang ating pagmahal sa ating asawa na hindi tayo magsawa at dumating sa punto na tayo ay mababagot. Paano? Gamitin po nating modelo ang pag-ibig sa atin ng Panginoong Hesus. Ilang simpleng marriage tip ang gusto kong i-share sa inyo para sa isang matibay at malusog na pagsasamang mag-asawa. Mga bagay na dapat gawin at dapat iwasan. I hope makatulong po ito. Sa pagsasama ng mag-asawa, ang makamadlag na problema ng pagkabagot o boredom ay pwedeng makapasok sa iba't ibang paraan. Una, kapag binaliwala ng mag-asawa ang isa't isa. Kapag binaliwala ng mag-asawa ang isa't isa, masakit po sa isang asawa yun, mga kapatid. Malalim na sugat po ang lilikhain nun sa damdamin ng iyong partner. Pakaiwasan po natin yung mga nanay at mga tatay ng tahanan. Yung maramdaman niya na wala na siyang halaga pa sa inyong pagsasama, sinasadya mo man o hindi mo sinasadya. Kaya ang resulta, pagka nakaramdam po ang isang lalaki na siya binabaliwala ng kanyang asawa, madadangat na siya na magsabi sa kanyang rutinaryong pangailangan sa araw-araw. Ang mangyayari at gagawin, Inday, pakiabot naman ng towel at underwear ko dito sa banyo, maliligo na ako eh. Inday, pakipress naman ang isusuot kong polo shirt sa office, please. Inday, asan yung belt ko? Inday, nasaan yung sapatos ko? Inday, nasaan yung medyas ko? Opo, ganun nga, puro inday na lang. Kaya bago umalis, pagpasok sa opisina, si Inday tuloy yung hinalikan. Next,
Kapag walang two-way communication, blackout communication, napakahalaga po mga kapatid sa mag-asawa ang oras ng pag-uusap. Napakahalaga po niyan. Na hindi dapat natatapos ang isang buong araw na hindi kayo nakakapagkwentuhan man lang o nakakapagbalitaan ng mga happening sa buong maghapon. Build a strong communication. Ano pa? Kapag wala na ang dating lambing at init ng damdamin sa isa't isa, kapag wala na ang init ng damdamin at lambing at init ng damdamin sa isa't isa, hindi dapat namamatay ang init ng suyuan, kulitan at desire sa isa't isa. Maimportante po yun. Anong dapat gawin? Reminder po sa ating mga tatay na narito ngayon. Sa loob po ng isang barberia, nagkukwentuhan yung customer at yung barbero. Kwentong barbero. So, ang title po ng kwento, mga kapatid, First Romance. Unang romansa. Nakakakilig. Makakarinig ka nito sa barbero ng ganitong kwentuhan. Ang sabi po ng barbero, habang ginugupitan niya yung kanyang customer, Boss, sabi nga nun, matagal na tayong magsuki. Almost 20 years na. 20 years na kitang ginugupitan, halos. Pero, ang pagkakatanda ko, mula nung maggupitan tayo, mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago ng style ng gupit. Hindi ka nagbabago ng style ng gupit. Yung pa rin style yan, 7, nakababa yung konting bangs at merong kissing. Tapos, gradual ang ang sagot ng barbero. Bakit ho? Hindi kayo nagbabago. Sagot ni Mister, sagot ng customer. The romance is still going on. The romance is still... Sabi ng barbero, ano ho connection nun? Ano ho connection nun? Alam mo, sabi ni Mister sa barbero, Diyan ko nabighani si Mrs. Yang gupit na yan, diyan na in love si Mrs. ko. Kaya hindi ko binabago. Diyan siya na, kumbaga sa ano, diyan ko siya nabigwit, diyan sa gupit na yan. Ano ang connection nun? Yung unang gabi ng honeymoon o romansa namin ni Mrs. Noon, ganun pa rin ngayon. Kaya yung unang gabi ng honeymoon o romansa namin ni Mrs. Ganun pa rin ngayon. Ganun pa rin ngayon. Noon hanggang ngayon. Hindi kumukupas, hindi nababawasan at hindi nagbabago. Kaya hindi ko ginabago yung gupit ko na yan. Remember mga lalaki, nung iharap po natin ang ating asawa sa altar para pakasalan, ulitin ko, nung iharap po natin ang ating mga asawa sa altar para sa pakasalan, sa harap ng Diyos ay nangako tayo, nagbitaw tayo ng isang vow, ng isang deklarasyon. Parang sinabi natin sa harap ng Diyos, come and grow old with me. Come and grow old with me. Magsasama tayo, magmamahalan tayo, hanggang sa tayo ay paghiwalayin ng kamatayan. Till death do us part. Huwag mo hayaan na mamatay ang iyong pagiging romantiko pagkalipas ng 5 taon, pagkalipas ng 10 taon. Huwag mo hayaan na mamatay ang iyong pagkaromantiko sa loob lamang ng 5 taon at sa loob lamang ng 10 taon. Huwag mo pabayaang mamatay ito hanggang sa mamatay ka. Huwag nating pabayaan, mga kapatid, na kung paano yung init ng paglalambing, susuyo natin sa ating mga asawa, kung bagamat kumukupas ang mga desire, pero yung desire na malaman mo na ang niruromansa mo noon, ang niyayakap mo noon, after 25 years ago, ganun mo pa rin siya kamahal hanggang ngayon. Ano pa? Never get tired of kissing her. Huwag daw po, pagod na ba kayo? Never get tired, Never get tired of kissing her. Huwag daw po tayong mapagod na halikan natin ang ating asawa. Sample nga, Kuya Jake. Sample nga. Huwag daw po tayong mapagod na halikan ng ating asawa araw-araw, yes, araw-araw. Mga tatay, nagsasawa na ba tayong halikan ng ating mga asawa? Nakakapagod ba? O baka naman may hinahalikan ka ng iba? Nagtatanong lang po.
Mga misis, huwag po nating iiwas ang ating mukha pagka si Mr. ay nakaambakang hahalikan. Mapanganib po yun. Baka mamaya humanap yan ng ibang pisngi na mapaglalandingan ng kanyang mga labi. Kayo din. Mapanganib. Remember, bilang mag-asawa ay may obligasyon tayo sa isa't isa. Kaya sa mga binata, sa mga jowa, ang mga magjowa, huwag ho na niyong masyadong paghahalikan lang. Baka mamaya hindi pa kayo kasal, sawa na. Biro lang po yun. Understandingly, keep silent when she is mad. Understandingly, keep silent when she is mad. Pag galit daw po si commander, mga tatay, listen. Pag galit daw po si commander, dapat tamimi ka muna. Tamimi ka muna. Doon ka muna sa isang tabi para iwas gulo. Unawain na lang natin siya kasi mga babae yan. Lilipas din yan. Magtakusa ka muna. Magyukusa ka muna pansamantala. Japanese word, ano ba yung takusa? Alam niyo naman yung takusa, di ba? Takot sa asawa. Yuko sa asawa. Madalas ko sabihin po ito kay Kuya Nonoy, kahit pabiro lang. Ano? Sinasabi ko kay Kuya Nonoy minsan, Kuya Nonoy, you are not alone. Hindi ka nag-iisa. Pareho tayo ng kinasadlakan. Kalamayin na lang natin ang kalooban natin. Wala na tayong magagawa. Kuya Nonoy, nandiyan na yan. Christian policy sa pag-aasawa. Ang Christian policy, no return, no exchange. Kundi, thank you, come again. Walang pwedeng soli, walang pwedeng palit. Next, squeeze her hand when she is not in the mood. When she is not in the mood. Squeeze her hand. Pisilin mo ang kanyang mga kamay pag siya ay wala sa mood. Madali lang gawin yun, mga kapatid. Walang involved na pera. Kaya pag in-squeeze mo ang kanyang mga kamay, huwag mong iipitan ng 5,000 pesos. Baka mamaya, kahit nasa mood, kunwari wala sa mood. Kayo din. Baka mamihasa, lagi mo wala sa mood. Ikaw rin. Pag pinsil mo kasi ng mahina at puno ng pagmamahal ang mga kamay ng asawa mo, makikita mo mamaya-maya lang makikipagpisilan na yan. Mas madiin. Mas mabilis. Ang problema sa mag-asawa kung minsan ay hindi dahil sa sawa na sila sa kanilang married life, kundi sawa na sila sa isa't isa dahil hindi nila pinanatiling maalab ang kanilang pagsasama, samantalang pwede namang piliin ng gano'n. Pwede namang gawin yon. Dagdag na antidote, paano maiwasan mapagtatagumpayan ang pagkabagot? Back to the basic. Back to the Bible. Sabi po ni George Washington, without God and the Bible, it is impossible to rightly govern a nation. Kaya nga, fill your spirit with God's Word. Busugin po natin ang ating mga espiritu ng kanyang mga salita. Ang simpleng kahulugan, mga kapatid, na ang ating espiritu ay laging nakikipag-ugnay sa espiritu ng Diyos. Ang sabi po sa Psalm 119, 105, slide please. Your word, O Lord, is like a lamp that guides my steps, a light that shows the path I should take. Na kapag binabasa daw natin ito, mga kapatid, araw-araw, kapag parang tinatanglawan ito tinatanglawan ng ilaw ng banal na kasulatan. Wag yan, madadapa ka dyan. A light that shows the path I should take. Sinasabi nito, ang lugar na dapat nating daanan. Wag kang kakaliwa, wag kang mag-U-turn. Hindi ka magkakamali, hindi ka maliligaw, at higit sa lahat, hindi ka mababagot. Sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos, makikilala natin ang mga lalaki o babae na namuhay bilang karaniwang tao. Makikita mo ang pagiging malapit nila sa Diyos na sa gitna ng ibang kahirapan ng buhay ay hindi nila naging problema ang pagkabagot. Next, pray. Talk to God. Read your Bible and pray every day. Hindi natin kinakausap ang ating asawa dahil
Nababago tayo? No. Nangyayari ang ganito dahil madalas hindi ka na rin nakikipag-usap sa Diyos. Makakaramdam po tayo ng pagkabagot sa ating asawa pagka hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos. May kamanghamanghang kalakasan po na mararanasan natin every time na taos-puso po tayong nakikipag-usap sa Diyos. Triangle dapat ang ating pakikipagrelasyon sa ating asawa bilang Kristiyano na laging may pwesto, na laging may pakikialam ang Diyos. Nakakaalis po ng stress, nakakapawi ng anxiety. Enjoy po natin ang ganong companionship. Si Haring Solomon, pinakamayaman at pinakamatalinong tao na nabuhay sa kanyang kapanahon na naisabi ng ganito, enjoy life with whom you love. Slide please. Enjoy life with whom you love. Oh, how sad to see and how sad it will be to be married and not enjoying the companion God has given you. O anong pagkalulungkot na pagkatapos mong ikasal sa iyong asawa ay hindi mo ma-enjoy ang ligaya ng inyong pagsasama? Enjoyin po natin mga kapatid. Ang sabi po ng talata, enjoyin mo ang iyong buhay kasama ang iyong asawa. Enjoyin nyo ang inyong mga buhay kasama ang inyong asawa. Dahil kung hindi, baka dumating yung oras na kabagutan mo na siya o siya naman ang mabagot sa iyo. Kaya dapat mga kapatid, lagi po kayong magkasama. Lagi po kayong magkasama. Marry the one whom you love and love the one whom you married. Inutusan po tayo ng Biblia na ang sabi, love your wife. Mga tatay, mga lalay, mahalin po natin mahalin po natin ang asawa, ang ating mga asawa. Mahalin po natin ang ating asawa. Ang tanong, hanggang kailan? 2 years, 5 years? Ang sabi ni Paul, ang modelo ng ating pamahal dapat ganito. Mahalin mo ang inyong asawa, mahalin nyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia na ibinigay niya ang kanyang buhay para dito. Hanggang kailan ba minahal ni Jesus ang iglesia? Mula noon hanggang ngayon, mahal tayo ni Jesus. Hindi siya humihinto na mahalin tayo, hindi siya nagsasawa na mahalin tayo, hindi siya nababagot na mahalin tayo. So, ang suggested formula sa pag-aaral na ito, mga kapatid, para hindi tayo mapagod, para hindi tayo mabagot, na mahalin lang ang ating mga asawa. Love the Lord. Sign ba yun, mga kapatid? Ito na lang, kapraso na lang. Love the Lord, love your wife, o love the Lord, love your wife, or love your husband. Hindi pwedeng the other way around. Mahalin mo ang Diyos una sa lahat. At wala ka lang magiging problema kung paano mo mamahalin ang iyong lifetime partner nang hindi napapagod at hindi nababagot. Ulitin ko, isa na lang itong ulitin ko. Mahalin mo ang Diyos una sa lahat. At wala ka lang magiging problema kung paano mo mamahalin ang iyong lifetime partner na hindi ka napapagod at hindi ka nababagot. Belated Happy Mother's Day, Advance Happy Father's Day. Pagpalain po tayo mga kapatid.